Hello, good day. Ngayon naman, ang ating pag-aaralan ay tungkol sa probability. Okay. Ang probability ay ang math of how likely something will happen. Or ano ibig sabihin? Ano na yung posibilidad na mangyari ang isang bagay. And with probability, meron tayong formula, which is number of outcomes divided by total outcomes. Ano ito? Yung ating pong number of outcomes, pwedeng yan din ang nagsasabi kung ano yung particular na event ang gusto mong mangyari or ayaw mong mangyari. And, itong total outcomes, ito yung kabuuan o lahat ng mga posibleng mangyari. Okay? So, bigyan natin ng isang example yan. Coin. Gamit tayo ng coin. Di ba ang ating coin merong ulo at buntot? Or tinatawag na head or tails. Yan. Meron tayong head or tails. Ayan. Yung sa coin. Coin. Ayan. Okay. So, dito, ayan, nakikita niya. Ayan, o, mukha. Ayan, si Apolinario Mabini. Yan ang tatawagan nating head. At yung likuran niya, yan naman tatawagin nating tail. So, sa probability, ito ang palaging ginagamit na halimbawa. Bakit? Magandang pagkakataon to. Bakit? Kasi, kapag flip natin ng isang point, hindi natin alam kung ano yung makikita natin sa ibabaw. Ayan. So, ano yung mga posibilidad na makikita natin kapag nag-flip tayo? Pwede makita natin ay head, pwede makita natin ay tail. So, gamitin natin yung ating formula. So, sa ating formula, una tingnan mo, ilan ang mga posibleng mangyari. So, ilan yung mga posibleng mangyari? So, pag nag-flip ka ng coin, nakuha mo, dito, nakakuha tayo ng head. So, isa na yun. Next. Ano pa yung isang posibilidad? Kung hindi head, syempre yung likuran niya. So, ilang event na yun? Ulo o buntot. Ilang event? Dalawa. So, yung ating total outcome ay dalawa. Ngayon, kung may gusto tayong malaman na specific na event, ito na, dito natin lalagay sa numerator. Okay, so, doon sa dalawang posibleng mangyari, ang gusto natin malaman, ilang beses yun sa ulo. So, dito sa dalawang event na to, ilang beses? Isa lang. Okay? So, 1/2 or 1 out of 2 na posibleng maging head. And, conversely, kabaligtaran, kung meron tayong dalawang posibleng pagkakataon or event or outcome, pwede tayo makakuha ng isang pagkakataon dyan sa dalawa na makikita naman natin ay buntot o yung likuran. Yan, or tail ng ating coin. So, ganun lang kasimple ang ating probability. So, ulit, ilan yung mga posibleng mangyari or total outcomes and ano yung mga specific na events na gusto mong pag-aralan. Okay? Hanap tayo ng isang example. So, meron tayong isang bag na merong jollen or marbles. Ayan. So, ano yung mga marbles sa loob? Alam niyo pa ba yung marbles? Meron pa ba naglalaro niyan? Yan yung tinatawag nating jollen, yung may iba't ibang kulay. Minsan may mga parang mata ng pusa, di ba? Pero mas marami ngayon yung iba't ibang kulay nila. So, dito po sa ating bag of marbles, meron tayong 4 na red, meron tayong 3 blue, meron tayong 2 kulay green, at meron tayong isang kulay yellow. Ayan, ito yung ating mga jollen dun sa loob ng bag. Okay? Ito yung nag-uusapan nating probability. Ilan
ang mga posibleng mabunot mo or anong kulay ang posibleng mabunot mo doon sa loob ng bag. Ano yung mga posibleng kulay? Pwedeng red, pwedeng blue, pwedeng green, pwedeng yellow. Okay. So, di ba, dapat tatandaan natin ilan ang total outcomes. So, doon sa ating bag of marbles, ilan ang Jolene? Meron tayong 4 na red, 3 blue, 2 green, 1 yellow. So, ilang total outcomes? Meron tayong 10 total outcomes or 10 mga pagkakataon na pwede mangyari. Okay. Ngayon, gusto mo malaman ilang beses or ano ang posibilidad na makakabunot ako na yellow. Yan, yellow. Kung sa yellow ang pinag-uusapan natin, ilan yung yellow? Doon sa 10 marble. Meron tayong isang yellow doon sa 10 marble. O, pag titignan ninyo, ayun na po yun. Yan na po yung ating total outcome. Ano to? 1 out of 10, pwede ka makakuha ng yellow na Jolene. Okay? So, with this, tignan ninyo, ito po, anong form? Anong form po yung nakikita nyo ngayon? Meron sa taas, meron sa baba, may hinahati sa gitna. Tama? Yan ang tinatawag nating fraction. Ayan. So, isa sa 10 pagkakataon, makakuha tayo ng yellow. At itong nakikita nyo ngayon ay isang fraction. Ang probability, pwede rin natin ipakita yan sa pamamagitan ng decimal. Ayan, hindi lang basta fraction. Pwede rin natin ipakita yan as decimal. So ngayon, pag gusto natin gawing decimal, ito, yung ating 1/10, gagawin natin decimal, simple lang. Yung ating denominator, nasa labas, yung ating numerator nasa loob. Yung numerator yung hahatiin ni denominator. Okay, so paano ba yun? Yung ating 1/10, ano gagawin natin? 10 sa labas, 1 sa loob. And since hindi natin kayang kumuha ng 10 doon sa nag-iisang piraso, yung isang piraso, chop-chopin natin ng 10 beses, magkakaroon na tayo ng 10 maliliit na piraso. Yan, nilagyan natin na 0. Pero dahil chinap-chop natin yan, hindi na siya whole number, kundi decimal. Kaya maglalagyan na tayo dito ng decimal point. Okay, sa 10, ilang 10 ang makuha mo sa 10 maliliit na piraso? Isang 10. Yan. 1 times 10 is 10 minus. So, from here, yung ating fraction na 1/10, naging 0.1. Ayan po. Ayan. Eh sir, may mas madali pa dyan eh. Oo, may mas madaling paraan. Bakit? Kasi ang ating decimal, ang ating denominator ay 10, pwede na lang natin gawin, napakasimple. 1. Ilan yung 0? Isa. Ang gagawin na lang natin, i-move natin yung decimal point ng ating number to the left. How many times? 1. Move natin. So, ang makuha natin dyan ay 0.1. Kapanahonan. Pero bakit mo pa tinuro ito, sir? Bakit? Kasi po, paano kung hindi naman 10 ang denominator mo? Hindi ka na marunong mag-convert to decimal. Siyempre, kasama yun sa skill mo. Pero, hindi lahat, i-move mo lang ang decimal place. Saan lang pwede gamitin yan? Sa base of 10. 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000, 1 million, and so on and so forth. Doon lang po. Eh, paano kung hindi na ganun ang denominator mo? Hindi na pwede yung move lang ng decimal. Gagawin mo na ito. Okay? Next. Yung ating pong probability, pwede rin natin yung i-represent in the form of percentage. Ayan, gagawin natin percentage. So, yung ating 1/10, i-multiply natin sa 100. Okay.
So yung 100 na yun, pag minultiply mo, so ito, division of fraction. Multiplication of fraction. Pag meron whole number, para hindi ka malilito, at minumultiply mo yan sa isang fraction, kung gusto mo, pwede mo lagyan niya ng denominator. Lagyan mo ng 1. Para pareho silang denominator, pareho silang fraction. Okay? Pero kung hindi, okay lang din. So, gagawin mo, numerator multiplied by numerator, denominator multiplied by denominator. O ano lalabas natin? 1 times 100 is 100. 10 times 1 is equal to 10. Ngayon, i-divide mo. Ilan 10? Ano ang factors ni 100? Ang factors ni 100 ay 10 times 10. Yan. So, cancel mo na lang. Cancel, cancel. Ilan matitira sa'yo? 10. So, yung 10 na yan na yung equivalent value ni 1 over 10 ni 0.1 as a percentage. Okay, so yan, naging percentage. O yun na naman dyan, madali na naman ulit yung save. Magmumubla ng decimal. Oo, pwede. Basta ulit, ang iyong denominator ay base of 10. 10 times 1, 10 raised to 2, 10 raised to 3, to 4, to 5, and so on and so forth. Okay? Pero para mas makasigurado ka, at lalo na hindi 10 ang denominator or basis of 10, gawin mo ito. Okay? Paulit-ulit ko sinasabi para hindi mo pwede sabihin na, mumove ko na lang yan kahit anong number makita ko. No. Okay? So, again, ang ating probability can be represented as fraction, decimal, or percentage. Next. Oh, nandito pa rin tayo sa example natin kanina na marbles. 10 marbles. Kanina, nakita natin na dun sa ating probability, meron tayong 1 over 10 or 0.1. Ayan. Meron tayong 0.1 chance to get yellow. Every time na bubunot tayo dun sa loob ng bag na may 10 jolin. Pag bunot natin, isa sa 10 pagkakataon, pwede tayo makakuha ng yellow. O, balik rin naman natin. Ito yung ating tinatawag na favorable outcome. Yan yung alam nating outcome. Yan yung gusto natin mangyari. Or yung inaasahan natin mangyari. Ano naman yung outcome na hindi natin inaasahan or hindi natin gusto mangyari? Okay. So kung meron tayong 1 in 10 chance of getting yellow, anong kabaliktaran niya? Napakasimple. Bilangin mo lang lahat ng outcome na hindi siya. So ano yun? 4 na red, 3 blue, 2 green. Ilan lahat yun? 9. Okay? So ibig sabihin, meron kang 9 sa 10 pagkakataon na hindi yellow ang makukuha mo. Yan. Kabaligtad naman. Dito, isa sa 10 pagkakataon, makakuha ka ng kulay dilaw or yellow. Dito po, ito naman yung probability na hindi ka makakakuha ng dilaw. Gaano kalaki? 9 sa 10. Or, pag ginawa natin yung decimal, 0.9. At pag ginawa natin yung percent, 90%. Ayan. So dito, 0.1, ilang percent yan? 10%. Okay. So nakikita nyo na ha. Pwede natin tignan yung kabilang side ng event. Yung hindi natin inaasahan. At yung gusto nating makita ng event. Kung gusto nating makita ng event, 0.1 chance na magiging yellow or 1 in 10. At ang isa naman,
9 out of 10 na hindi yellow or 90% na hindi yellow ang makukuha natin. Diyan na tayo papasok sa complement. Sa complement, katulad rin ng ginawa natin, ang hinahanap naman natin dyan, yung event na hindi natin gustong makita or hindi natin inaasahang makita. And for complement, that is equal to 1 minus favorable event. So dito, represented in whole number 1. Yung ating pong whole number 1 represents 100% possibility. Yan. Or, yung 1 pwede mag-represent ng total number of events. So dito, 1 minus, ano yung favorable event? 0.1 chance. 0.1 chance. Maminus natin yung 1 dun sa 0.1. Ilan ang lalabas sa atin? Naintindihan ko. Kaya niya yan. Pero, just to show you, let's do this. 1 minus 0.1. Ayan. Paano kaya natin ito isusubtract? So, meron tayong whole number na 1, meron tayong 0.1 na nasa x. Ito pong ating 1, gawin din natin siyang decimal form. Pinaglagyan na natin ang decimal point at saka 0 para mag-line up sila. Ayun, yung 0 niya, naka-line up kay 1, which is in the place value of tens. And ito naman si 1, naka-line up niya yung 0 sa unahan niya, which is for ones. Ayan. 0 minus 1 cannot be. So, anong mangyayari? Si 1, gagawin natin 0 at mapupunta yan dito. Magiging 10 maliliit na piraso. 10 minus 1, we get 9 very small pieces. Ayan. 1.0 is equal, minus 0.1 will get you 0.9. Ganon din. Ayan, diba? Katulad nito. Sinimplihan lang natin. So, we get 0.9. Yung 0.9 po na yan yung event na hindi mangyayari yung ating inaasahan. Okay? So, dito, inaasahan natin na isa sa 10 pakuwatan ng yellow, dito naman sa complement, siyam sa 10, hindi tayo makakakuha ng yellow. Yan, kabaliktaran lang po yun. Okay? So, yan, that's for the complement. And, after you have it like this, it can be represented again as fraction or decimal and percentage. So, may 90% chance na hindi yellow ang makukuha. Okay? So, ngayon, tignan natin dito. Si blue, ano yung possibility or probability na makakuha ka ng blue mula sa bag na may 10 jollen? So, dito makakuha ka ng 3 out of 10. Yan, 3 out of 10. Tatlong pagkakataon na blue makukuha mo sa 10 jollen dun sa loob. Next, sa green, 2 sa 10, si red, 4 sa 10. So ngayon, kung atin huwag natin kalimutan over there. Dito, mula dito sa pagkakataon na ito, alin dyan sa mga events ang mas posible or may pinakamataas na probability na mangyari? Si red ba? Red na jollen? Si blue? Si green? Or si yellow? Ngayon, kung titignan natin, ang pinakamataas dyan, syempre, yung pinakamaraming possible outcome. Si red. Bakit? 4 na beses siya pwedeng mangyari sa loob na 10. Yan. So, ito yung ating pinakamalaking chance. Ano naman ang pinakamaliit? Ang pinakamaliit, syempre yun, si yellow. Okay? So, let's move on to the next one. Sa ating pong probability, meron tayong 2 uri. Yung ginagawa natin ngayon, at yung isa pang uri ng probability. Okay, try natin. Meron tayong tinatawag na
theoretical at experimental. Okay, theoretical and experimental. Ano yung pagkakaiba nila? Yung ginawa natin kanina, meron tayong situation, nagbigay tayo ng probability, yun ay tinatawag na theoretical. At karaniwan, sumasagot lang siya sa tanong, what should happen? Ano dapat yung mangyari? Yan. Ano dapat yung mangyari? Based dun sa ating computation kanina, dun sa marble bag, yung sa dilaw, based dun sa ating computation, dapat mangyari sa 10 bunot, may isang pagkakataon na makakuha ka ng yellow. Yan. What should happen? Paano naman sa experimental probability? Sa experimental probability, ito naman siya. Ano talaga yung nangyari? Yan. Hindi kayong basta kinumpute mo lang. Gagawin mo talaga siya. Since yan ay experiment, mano-mano mong gagawin. So, bubunod ka dun sa bag ng Jolet, bunod ka isa, balik mo ulit, bunod ka ulit, ano-ano kulay na kukuha mo. Yan. So, ulit, theoretical, ano yung dapat mangyari? Sa experimental, ano yung talagang nangyayari? Next. Sa theoretical, yung ginawa natin kanina, ito po. Ayan. Pinamitan natin ng math. Kinumpute natin. Diba? Ano yung dapat mangyari? Based on computation. Yan ha. Ulitin. Yan ay theoretical probability. Okay. Next. Kung sa experimental. Sa experimental, isa-isa mong gagawin, di ba? Mano-mano mong gagawin. Ililista mo. And since nililista mo, based on collected data. So, ganito. Doon sa math, na-compute natin, doon sa bag of marbles, yung yellow, sa 10 pagkakataon, may isang chance na makakuha ng yellow. Ngayon, pag ginawa mo na yan sa experimental data, gagawin mo nga, ano? Meron 10, bubunod ka ng isa. Pag unang bunot mo, nakuha mo, blue. Tapos dinalik mo ulit, para 10 ulit siya. Bunot ka ulit. Nakuha mo naman, yellow. Dinalik ulit. Bunot ka ulit na isa pa. Yellow na naman. Tapos, binalik ulit. 10 na ulit yun. Bunot ka ulit, blue. Hanggang sa, sige, gawin na natin to. Ayan. So, ang ginawa mo lang sa experiment, 10 beses mo lang ginawa ng paulit-ulit. So, ano lumabas dun sa collected data mo? Ilang beses ka nakakuha ng yellow? 1, 2, 3, okay. 3 sa ilang beses? 10. Hala! Ibang-iba siya dun sa theoretical na kanina nakuha natin ay 1 out of 10. Di ba? Ibang-iba. Bakit? Huwag kayong mag-alala. Kasi po, kapag ginawa mo experimental, yung dami ng outcome may epekto dun sa gaano siya kalapit dun sa theoretical. Halimbawa, dinamihan mo. So, imbis na 10 times kang bubunot doon, ginawa mo 100. Iba pa ang lalabas yan. Ngayon, mas lakihan mo pa. 1,000 beses kang bubunot-bunot doon. Bunot, balik, bunot, balik, bunot, balik. 1,000 beses. Gawin na natin 10,000 times. Gawin pa natin mas marami. In 1 million times, mapapansin ninyo at proven na ito based on probability.
kung gagawin nyo, the more na dumadami yung outcome, yung total outcome, the more na papalapit yung ating experimental data dun sa theoretical data. Try mo. Mamaya, pagtas ng video, or gusto mo, i-post mo ngayon, pagka-post mo, gawin mo sa coin. Sa coin. Head. Isa naman, tail. Okay. Ilan ang chance na pwedeng makuha yung head? Ilan yung total event? 2. Ilang beses pwedeng mangyari yung head? Isa sa 2. Ilang beses pwedeng mangyari yung tail? Isa sa 2 din. So, mag-experiment ka ngayon. Isa mo Tanda mo. Mag-flip ka ng coin. Unang chance, unang experiment mo, 10 times mo gagawin. 10 times ka i-flip ng coin. Yan, 10 times. Ano yung lumabas na outcome? Pasok pa rin ba sa 1/2? O itong 1/2 na to, gawin yung decimal, huwag mo yung value, and then yun yung pang ano nyo dito sa experimental. Next, try mo naman ng 100 beses. 100 beses ka mag-flip ng coin. Flip, flip, flip. Yan. Sunod. Hindi ka pa natuwa. Marami kang oras sa mundo. 1,000. Yan. 1,000. All for collecting data. Napapansin mo, the more na dumadami yung total outcomes, the more na papalapit siya dun sa theoretical value. Yan. Okay. So next. And one more thing that differs theoretical and experimental probability, ano pa? Itong theoretical, ginagawa natin before the event. Bago yung mismong experiment, gagawin mo siya. Yan. Before, bago mo gagawin. And then yung experiment, after no theoretical. Gagawin mo na siya after collecting yan, di ba? Gagawin mo na siya, kukolektahin mo na yung data, to experimental, malalaman mo na yung result after mo makolekta lahat ng data. Katulad kanina, binigay ko example, try mo yung flip 10 times, 100 times, 1,000 times, makikita mo yung probability lumalapit towards mathematical value. Paano? Number of outcomes over total outcomes. Okay. So after this, ito naman. So, isang real life use ng probability, halimbawa, meron tayo isang pabrika. Sa isang pabrika, nakakapag-produce sila ng 200 na cellphones. At every time nakakabuo sila ng 200 na cellphones, nakakapag-produce sila ng 3 na merong scratches. Nakapag-produce sila ng 3 phone na may gas-gas. Okay? So, ano ngayon ang probability ng may gas-gas na phone na lumalabas mula doon sa kanilang pabrika? So, using probability, gamitin natin. Okay. So, alam yung total outcomes. Si 200 cellphones ba o si 3 scratches? Yes, very good. Si 200 cellphones. Yan. Sa kada 200 na cellphone, ilan daw? So, ano yung specific outcome na tinitignan natin? Yung phone na merong gas-gas sa screen. Ilan? 3. So, ibig sabihin, ito po yung ating probability of getting
a scratch cellphone. Ito yung posibilidad o yung mga pagkakataon kung saan nagpo-produce tayo ng cellphone na may gas-gas. 3 sa 200. Okay? Pwede na natin yung ipakita in the form of ratio. Okay, bago yun. So, sa bawat 200 phone na napoproduce natin, 3 ang may gas-gas. Pwede rin natin balik na rin. Sa bawat 3 gas-gas, nanggaling yan sa 200 cellphone. Okay? So, gamitin natin yan sa isang situation. So, kung alam natin na ang probability na magkakaroon tayo ng 3 gas-gas sa 200 phone, ilang gas-gas na phone ang mapoproduce natin kung gumawa tayo ng 400 cellphone? Okay? 400 cellphones. Okay, pasok natin doon sa ating ratio. Gagawin na natin siyang proportion. Okay, so ito yung cellphone. Ito naman yung sa scratch. Yan, SX. So, cellphone, kabilang side, cellphone din dapat, susunod yung may scratch. Okay? So, ilan yung may cellphone na bubuhin natin? 400. Ngayon, hindi natin alam kung ilan yung merong scratch. So ngayon, dito po sa ating ratio and proportion ulit, lagi tatandaan, titignan yung extremes and inside. Ano yung pinakamagkalapit na dalawa? Ito, sila magkapares. And then yung extremes, ito. So based dito, ano yung pinakauna natin gagawin? Una natin isusolve yung magkapares na parehong buo. O ito, buo, pareho silang may value. So si 3, multiply natin kay 400. So 3 times 400. Pagkatapos nun, ilan naman po natin? Okay, 400 times 3. 3 times 0, 0. 3 times 0, 0. 3 times 4 is equal to 12. So we get 1,200. Yan, nakakuha tayo ng 1,200. After nyan, i-divide natin yan dun sa natitirang value na nakikita natin. Ano yung nakikita nating value? Si 200. Hindi natin siya pwedeng i-divide kay x. Bakit? Walang laman si x. Ganyan. At si x yung hinahanap natin. So ito, divide natin doon. Divide. So yung ating 1,200, i-divide natin ngayon sa 200. Okay, ilang 200 meron sa 1,200? 6 times 0, 0. 6 times 0, 0. 6 times 2, 12. 1,200 minus 1,200 is equal to 0. So, from here, pagkatapos natin i-divide, ano na-produce natin? 6. So, based dito, kung alam natin na sa kada 200 na cellphone, 3 yung ating napoproduce na may gas-gas, sa 400 na cellphone, 6 ang posibleng mayroong gas-gas. Ayan. So, nagamit na naman natin si probability. Okay. So, next. Okay. Ang susunod naman natin ay compound probability. Okay. For compound probability, ito po yung ating formula. P times A and B is equal to A times B times. Okay. Dito po, sa compound probability, as compared to simple probability kanina, iisa lang yung event. Iisa lang yung mga possible outcomes. Ayan. Iisang group lang sila.
As for compound probability, ibig sabihin, maraming mga possibilities. Marami ng possibility, meron pang combinations. Okay, so for example, this one, probability of event A and probability of event B is equal to probability of event A multiplied by probability of event B. Saan natin kaya ito pwedeng magamit? Okay, bigyan na natin ng isang example. So, yung coin, gamitin natin. Coin, yan yung first event. Event A. Yung coin flip. Mag-flip ka ng coin. So, kung may coin, meron kang head, meron kang tails. So, ano yung mga event? Head or tails. So, dito, sa event na ito, ano yung probability na makakuha ka ng head? Ilan yung total event? 2. Ilan yung possibility na makakuha ka ng head? 1. Sa tails. Ganun din. Ilan yung total events? 2. Ilang possibility na makakuha ka ng tail? 1 din. So, 1/2, 1/2. Next, event B. Pagkatapos mo mag-flip, magro-roll ka ng dice. Nakita ba kayong dice? Sige, para doon sa hindi nakakita, drawing ko na lang. Ganito yung itsura ng dice. Yan. Yan. May isang tuldok, 2, sa likod niya 3, susunod 4, sa kabila 5, dito. Ayan yung dice. So, dito, sa dice roll, ilang dice? Isa lang. Ayan, isa lang. Okay. Isang dice roll. Ano-ano yung mga posible mong outcome? O, pag nag-roll ka ng dice, pwede ka makakuha ng isang tuldok or 2 tuldok. 1, 2, 3. 3 tuldok. 4 na tuldok. 5 tuldok at 6 na tuldok. So basically, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, paano tayo magko-compute ng probability kapag ganito na mayroong multiple events? May iba't ibang events. May combinations of events na may kanya-kanyang probability. So, based on the formula, ang gagawin lang natin, lahat ng event or particular event, i-multiply mo sa isa pang posibleng event. And then from there, makukuha mo yung compound probability. Okay? Ganito kasimple pa paano yan nangyari. Ito po, event A. Sa event A, ano lang yung dalawang pwede mangyari? Pwedeng head, pwedeng tail. Okay, doon sa dalawang event na yon, pwede kang makakuha ng head, pwede kang makakuha ng tail. Dalawang event ang pwede mangyari. Pwedeng head, pwedeng tail. Kung nakakuha ka ng head, magro-roll ka ulit ng dice. Diba? Magro-roll ka ulit ng isa pang dice. Pag nag-roll ka, ilan ang possible na event? Nandito na tayo. Pag nag-roll ka, pwede ka makakuha ng 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Next, kung tail ang nakuha mo, magro-roll ka ulit ng dice. Pagkatapos mo mag-roll ng dice, ilan ang posibleng outcome? Ilan ba ang faces ng dice? Which is cube, 6. So katulad rin ito, ganun din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So kung nakikita nyo, dito tayo nagsimula. Dito na tayo nag-start sa probability. Meron pang dalawang possible outcomes. Which is, pwede yan maging head, pwede yan maging tail. Kung naging head yan, magro-roll ka ng dice, pwede ka makakuha ng 1 to 6.
Kung nag-tail ka naman, pwede ka makuha ng 1 to 6. O sige, ganito. Ano yung probability na kapag nag-flip ka ng dice, makakuha ka ng head and makakuha ka ng dice na 2. Yan. Ano yung probability nito? Ilan? Okay, balikan natin sa unang event. Sa unang event, ilan yung mga posibleng probabilities? Ang hinahanap natin ay head. So, ilan tayo? 1 out of 2. 1 out of 2. Yan yung unang event. Next, i-multiply natin sa event B, yung pangalawang event. Doon sa pangalawang event, ilan ang posibleng probability mo na makakuha ka ng 2? Yan, tingnan natin si 2. Ilan ang total outcomes para sa dice roll? Ilan? Equal to 6. 6 na total outcome for rolling the dice. Yan. And, ilang beses ka pwede makakuha ng 2? Ilan? Ilan yan? Isa lang. So, sa ating event B, ano yung probability na makakuha ka ng 2 pag nag-roll ka ng dice? 1 out of 6. Lagay natin doon. 1 out of 6. Ngayon, compound probability. So, kapag nag-multiply ka na fraction, multiply mo lang diretso yung numerator to numerator and denominator by denominator. 1 times 1? 1. 2 times 6 is equal to 12. So, meron kang 1 in 12 chance or 1/12 chance of getting head and number 2. Sir, saan ito nang galing? Ayun, tignan mo yun. Based dito, yan ha, pinag-multiply natin yung dalawang events. Si event A and event B. Ilan yung possible outcome? Bilangan natin. Head na 1, head na 2, head na 3, head na 4, head na 5, head na 6, and tail na 1, tail na 2, 3, 4, 5, 6. Ilan yung possible events? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It's the same as this. Okay? So, ganun po yung pag-compute ng compound probability wherein there are multiple events occurring in your probability. Okay? So, sa compound probability, meron tayong probability of event A and event B. You simply multiply the probability of event A and the probability of event B. Just like what we did. Yan. Okay ha? Ganun lang po kasi. So, okay. Ito lang yung iingatan natin with the probability. Okay. Number 1, common mistakes to avoid when we are speaking of probability. Mistake number 1, which is called gambler's fallacy. I flipped 5 heads in a row, so tails is due. Ayan. 5 beses daw siyang nag-flip ng coin. So, posible, makuha niya na yung kabaliktaran. No. Ang bawat event ay independent, lalo na sa experimental. Hindi ka sure. Kaya sinasabi natin, pag nag-experimental ka, maliit lang ang number ng total outcomes mo or total number of tries, malayo-malayo ka sa theoretical value. Pero, pag mas marami, mas papalapit ka dun sa theoretical value. Next, mistake number 2. 1 of 2 or 1/2 means it happens half the time.
Yan, isa na naman po yan. Pag nakakuha tayo ng 1 out of 2, pag nag-flip ka ng coin, 1 out of 2 yon. Ibig sabihin ba nun, pag nag-flip ako, una, lumabas ulo. Pag flip ko, buntot naman sa pangalawa? No. Tandaan, it is just probability. Hindi po yan sigurado. Kung mag-flip ka ng 100 beses, ang 1/2 ng 100 ay 50. So, ibig sabihin, kung nakapag-flip ka na ng coin na puro ulo na 50, dapat ang susunod, puro na mga buntot. Hindi po. Yan, probability po yan, ha? Hindi po yun. Walang memory ang ating coin para masabi na, oh, naka 50 ulo na ako, dapat puro buntot naman ako. Ano yun? Mid-air, magpapalit siya ng buntot? Hindi natin kontrolan. Kaya na, probability. Next. Mistake number 3, adding when you should multiply. Ayan yung kanina, oh. Yan. Meron dalawang events. Pinakita ko naman na yung formula, di ba? So, hindi na kayo magkakamali dyan. Hindi na kayo madadali ng mistake number 3. Bakit? Kasi, pinakita ko na agad sa inyo na i-multiply nyo yung mga events na kasama dun sa pinag-uusapan ninyo, compound probability. And, again, hindi lang to sa dalawa, it can be more than just 2 events. Halimbawa, nag-flip ka ng coin, sa bawat flip mo ng coin, mag-roll ka ng dice. Pag nag-roll ka ng dice, mag-roll ka ng roleta. Yan, magpapaikot ka ng roleta. Na roleta na may 4 na hati. Yan. Pagkatapos mo mag-roleta, bubunot ka naman ng card mula sa mga baraha. Isang pirasong baraha mula dun sa isang deck. O, ilang events yun? 4 na events yun na magkakahiwalay. So, i-multiply mo yung event A, event B, event C, event D para makuha mo yung probability ng hinahanap mo event. Okay po? Ganun po yun, ha? So, hindi lang to sa dalawa, pwede rin yan sa multiple events. And again, yun, ganun lang po kasimple ang ating probability. So, binigyan ko rin kayo ng activity sheet, worksheet, para sagutan ang ating probability lesson. So, good luck. Sana with all this, tanda na, pag may nalilito, pwede kang post, ibalik mo, ikilit mo rin. Okay? So, again, sana makatulong ito para sa iyong pag-aaral dyan sa inyong bahay. Kung nasaan ka man ngayon, ikaw ay ALS, so isang bahagi ito para magkaroon ka ng pagkakataong matuto kahit wala sa bahay. Pero sana, kung kaya mo pumasok sa eskwelahan, wala kang dahilan para umabsent, pumasok ka. Mas maganda, mas enjoy. Okay? So maraming salamat.